kababayan, dahil dito sa pambabastos nila rito kay Sara Duterte, nagkabisto-bisto tuloy yung mga kawalang hiyaan at mga pagnanakaw nitong mga kongresistang ito. At ang dami na, nagsanga-sanga na yung mga kabulastugan nitong mga ito. Kaya yan tuloy, galit na galit itong mga netizen dito sa kay Romualdez na ito na isa ring mga kawatan. At actually, pare-pareho naman sila mga kawatan dyan. Kagaya ng isa, nagmamalinis dyan yung Gonzales na yan. Tapos yun pala, napakaliwanag na isa palang certified kawatan ito. Na kung saan ito ay pinoprotektahan ni Romualdez. At dahil nga dyan sa ambisyon niya maging presidente, kaya magdusa ka kung ano man yung mga sinasabi ng mga netizen sa iyo, murahin ka, laitin ka, dapat lang sa iyo, hindi nga lang dapat minumura ka, dapat kinakapon ka na Romualdez dahil sa kagaguhan mo Oh, nagkon ka, sinilip mo yung confidential fund ni Sara, ay pare-pareho naman pala kayo diyan. So mayroon pa bang maitago sa inyo? Mayroon pa bang dapat na isa alang-alang sa inyo? Meron pa bang dapat irespeto sa inyo? Wala, kabuisit-buisit kayo, kabastos-bastos na kayo. Si bastusan na ito, binastos si Sara, adi yan, binabastos ka ngayon ng mga netizen at tanggapin mo yan dahil yun naman ang totoo na isa ka ring magnanakaw. Kaya yun ang sinasabi nga nila, yung magnanakaw daw, galit sa kapwa magnanakaw. Kaya nangyari, nagkabisto-bisto na, pati ang bata mo na si Gonzales, dalipin na yan, ay may mga kinulimbat din pala ito at hindi lang basta milyon ito, 612 million ang ang pinag-uusapan dito. So talagang kung tutuusin nga dapat kayo, tinatagtad kayo ng buhay dahil nga sa mga ganyang mga kabuisitan ninyo sa mga kabuhayan ng Pilipino. Ang dami-dami naghihirap na Pilipino kung saan-saan nyo ginagamit yung kaba ng bayan na sa halip na gamitin nyo sa ating mga mahihirap na kababayan. Ito po at sabay-sabay po nating panoorin ito ang susunod na video ito. Ayan. Mantakin mo, talaga namang dapat magalit si VP dahil hindi naman siya oposisyon. Siya naman ay kapartner ng ating presidente. No? Bakit babawasan ang kanyang budget? Ito, ang nangyari kay VP Sara, abay, ang House Speaker pang naguna para harangin ang budget ni Vice President Sara Duterte. No? Well, hindi po titigil ang mga kritiko no? Dahil alam naman nila na wala kasi silang sariling kakayahan at plataforma na may pipresenta sa bayan. So ang gagawin nila, sisirain nila ang kanilang mga kalaban. Yan po talaga yung politika na alam nila, no? Pero naniniwala naman po ako dito pagkakataon nito, maaalala ng taong bayan na inuna talaga ni VP Sara ang kapakanan ng bayan. Sana po maalala ni PBBM yan at paalalahanan niya yung kanyang pinsan. Maski pumambling yung tambaluslos na yan, hindi yan mananalo, maski pagkasenador. Nakatikim kasi ng asukal na matamis, kaya nawala ang prinsipyo sa buhay. Buwatang Marcos at Romualdez, sa mukhang administrasyon, walang tamang direksyon, parang si tambaluslos na ang presidente. Sigurado ako, may basbas yan si tambaluslos galing kay PBBM. Dahil si PBBM ay isang weak leader, takot yan, mapitikan ang itlog niya. Nalisas ma, pupulutin ka lang sa impyerno. Gonggong, pareho kayo ng pinsan mong mambabudo. Pag inadoro ka tambaluslos, hahabol ka sa mga LP noon. Tandaan mo, sa Inidoro, ang bagsawa ng Band-Aid Solution, style din ni Tambaluslos. Ubus na tayo sa magpinsan na ito, mga Tambaluslos. Ito ang tunay na Tambaluslos, walang tunay na mukha. Kung ito maging presidente, hindi lang bansa, kundi pati kaluluwa ng mga Pilipino ay ibebenta para sa pansariling interes. Simula naman maupo yan, wala namang nagawa, kundi magnakaw. Kunyari, namimigay ng tulong sa taong bayan. Ngayong pera din ng taong bayan ang ginagamit. Kumbaga, ginigisa kayo sa sariling niyong mantika. Ang tigas ng mukha ni Tambaluslos dahil nagkukunwari pa ito na malinis at maayos pa rin daw ang unit team. At sila ng mga Duterte, ginagawa niya talagang tanga ang mga tao. Naman, patuloy lang itong kinagagalitan at patuloy na isinusuka ng taong bayan. Lalo pa at ang mga ginagawa niyang papabango sa tao ay Band-Aid or Tapal Solution. Dahil ang pera din namang ipinamimigay niya ay galing sa pera ng taong bayan. Sa komento ng ating mga kababayan ay sabog talaga ang administrasyong ito. Walang tamang direksyon, parang si Tambaluslos na ang presidente. Well, napahanga talaga ako kay Vice President, no? Dahil bihira talaga yung inuna yung interes ng bayan, no?
mantakin mo, talaga namang dapat magalit si VP dahil hindi naman siya oposisyon. Siya naman ay kapartner ng ating presidente. No? Bakit babawasan ang kanyang budget? Nung ako po'y kongresista, talagang ang patakaran sa mga budget hearings, tanging minorya lang ang pwedeng magtanong. Dahil ang mayorya, dapat sinusuportahan ang budget ng presidente. Ito, nangyari kay VP Sara, abay, ang House Speaker pang naguna para harangin ang budget ni Vice President Sara Duterte. No? Pero bagamat po pwedeng pinalaki ni VP Sara ang away niya kay Speaker Romualdez, no? Talaga namang pinatunayan niya na siya ay tunay na statesman, tunay na babaeng with balls dahil kinonsidera muna niya na unang-una hindi dapat magkahati-hati ang bayan ng ganitong kaaga dahil ang tagal-tagal pa nga ng eleksyon para sa presidente, 2028 pa. At pangalawa, dahil nga meron siyang sinumpaang katungkulan na panatiling malakas at united, no? Nagkakaisa ang bansang Pilipinas. So talaga pong kakaiba ang statesmanship na pinakita ni VP Inday Sara at sa tingin ko, nagmumukpok ngayon ang mga kalaban ni VP Sara dahil nagbumirang sa kanila, no? Imbis maging negative kay VP Sara itong confidential funds, nagkaroon pa rin ng pagkakataon na patunayan ni Inday Sara na talagang siya po ay karapat-dapat na mamuno sa ating bayan. Wala po akong nakikitang politiko na gaya ni Inday Sara of recent years na talagang inuna muna yung pangangailangan na magkaisa at isinantabi muna ang politika. Well, hindi po titigil ang mga kritiko, no? Dahil alam naman nila na wala kasi silang sariling kakayahan at plataforma na maipipresenta sa bayan. So ang gagawin nila, sisirain nila ang kanilang mga kalaban. Yan po talaga yung politika na alam nila, no? Pero naniniwala naman po ako dito pagkakataon nito, maaalala ng taong bayan na inuna talaga ni VP Sara ang kapakanan ng bayan, inuna niya ang pagkakaisa, inuna niya yung pangangailangan na magkaroon tayong malakas na republika at dahil po dyan, sesemplang ang mga kritisismo ng oposisyon. Po pwede yan at sana mangyari yan dahil ngayon, nakita ng tao na dapat talagang pagkatiwalaan si VP Sara at hindi niya naman talaga gagastos sa inyong mga COVID funds na yan para magpayaman. No? Pero sa tingin ko, napakaganda na ng mensahe ni VP Sara. Yung mensahe na dapat pinararating ni PBBM na dapat ipagpatuloy ang pagkakaisa, yan po ang naging mensahe ni VP Sara at yan naman po ang pinangako ng unit team. Sana po maalala ni PBBM yan at paalalahanan niya yung kanyang pinsan. Kaya naman, patuloy lang nating ipapakita ang komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizens talaga ni Tambaloslos, nagbigay, nangangampanya pa at sinasabi na malasakit kuno. Sabihin mo may sakit, hindi malasakit. Kasi halatang may sakit ka sa utak at sobrang ambisyon mo. Kahit mag-share ko balintong ka pa sa pamimigay na hindi mo naman pera, hindi ka pa rin mananalo. Tinatandaan na namin ang mga Marcos, Romualdez, Araneta, Rojas. Di na yan babalik. Di namin sila bubotohin, mga budol kayo. Ang mga mukha nyo, kulang na lang, may buntot at sungay. Kamag-anak ni Satanas. May basbas nga ng palasyo ang mga nangyari sa kamera. Kasi tingnan nyo, di man lang nagpakita ang Pangulo ng pagkadismaya kay MR at nakibahagi pa ang anak. At tila binigyan pa ng reward sa MR, binigyan pa ng pagkakataong ma-associate sa kanya ang pamimigay ng ayuda. Di plus factor sa kanya yan. Bumasita ang Pangulo sa Tacloban, binigyan pa niya ng palusot kung bato ba sa MR sa Tacloban ng Yolanda. Puro mga pabor ang binibigay ng Pangulo kay Romualdez pagkatapos nang nangyari. Ang Pangulo ngayon, isa nasa US, isa nasa pamimigay. Hay politikong ginagamit ang kaba ng bayan para lang bumango sa tao. Pero di niya alam na lalo siyang nalulubog sa kumunoy ng kasinungalingan at pagpapanggap. Huwag kami tambaluslos. Wait mong magtaray na naman ang ate namin. Losaw na naman niya ang ginagawa si BBM, bulag-bulagan sa kabulastugan ng pinsan. Ay nako, kung tuusin, kung wala BP Sara, manalo ka. Gusto ko nang aminin na nabudol din ako ni Weakling Bongbong Marcos. Pag hindi pa inayos ni Bongbong ang gusot nila ni BP Sara at ni Tambaloslos, ay tsak, makakatikim ng malulutong na mura tong si Bongbong sa akin. Tambaloslos, walang hiya ka ang agaw mamigay ng bigas. Kapal moks mo. Pera namin yan, paepal ka. Yak, wala ka sa kinalalagyan ngayon kung walang Inday Sara. Pareho lang kayo ni Budolman. Akala nyo lusot kayo sa ginawa nyo ni Inday Sara. Open the book, Tambaloslos. Sa ginawa nyong inalagaan nyo ang mga NPA, naku po, halata na kayo. Ambisyosong Tambaloslos ka. Akala nyo ibubuto pa kayo ng tao. Pahirap kayo. Ngayon, anong ginawa nyo? Subok na namin ang mga Duterte. Walang kurakot.
Kayo ngayon, alang bigas na bigay, saan galing yan? Di ba sa kurakot mga peste kayong tambaluslos ka? Gunggong kang dako, walang utang na loob sa Duterte. Binanggapan nyo, ilalampaso ka namin, tambaluslos sa 2028. Bakit hindi nyo siya mapalaya? Siyang kurap na yan. Mayroon kayong pipi at bingi na president. Di lumabas ang mga sinasabi ng mga tao na magnanakaw na pamilya sila. Martin, hayop ka sa Congress. Di na puro ambisyon ginagawa mo. Hayop ka, ambisyoso. Di na kaming Pilipino tanga para di namin alam ginagawa mo. Kulang na lang ang kanin mo ang Pilipinas. Sobrang sakim. Isang araw, di ka na magising. Hudas ambisyosong tambaluslos. Bumako ang apelyido ng Romualdez. Damay lahat ng kaanak. Speaker and history sa Pilipinas. Nananalong presidente. Yan tandaan mo. Tambaluslos. Hindi mo kami matitinag. Duterte pa rin. Kahit anong mangyari. DDS kami. Kahit anong gagawin ni tambaluslos. Hindi mananalo iyan. Sa kangkungan siya pupulutin. Pipisara ang aming presidente sa 2028 aid solution. Trabaho at babaan ng presyo at taasan ng sweldo. Yan ang kailangan ng Pilipino. Luslus mo, Tambi. Makakaliwa pa ang kinakampihan mo. Namimigay ng bigas, may mukha pa. Hindi mo pera yan. Pera namin yan. Dapat mukha naman ang inilagay mo sa sako. Hindi mukha mo dahil hindi mo pera yan. Traidor, kapal mukha. Buwaya, hudas, kahit anong gagawin, hindi mananalo. Walang paspas ni Marcos yan. Dahil panado lahat ng yan. Dahil paanong ginugurom si Sandro. For next president after so many. Naman, kung si Marcos Sr. may kukoy, si Marcos Jr. may tamba. Ano yan? Mag-ama sa mag-ama. Super ate, kaya pa ba? Si tambaluslos, lahat ng kaaway nila noon, napaamo niya. At lahat ng tumulong sa kanila noon, kaaway na nila. Ganun na nga, dahil sa kapangyarihan, baka nga pati pagtuloy sa alambre at pagkain ng apoy, hindi naman mag-ambisyon kahit taasan mo pa, basta handa ka lang sa lagapak ng lahat. Kawawang BBM, nilamon ni Tagya at Sara ang presidente, nunit Senado at Congress. Mas magagawa nila ang pag-aayos at pagpapaunlad ng bansa natin nang walang kontra. Nakakalungkot, imbis na ikabubuti ng bayan, ang paboran nila. Sila pang humaharang, panay pa sarili interes, inuuna. Kaya sa totoo lang, nakakasuka na gawain nila. Panay panlilin lang at paninira, maririnig natin. Ibang-ibang styles ni PRRD at Sara. Random at sincerity, mapaunlad at mapabuti ang Pinas. Alam nila ang kabataan na pag-asa ng bayan, kaya yun ang una nilang tinututukan. Solid Duterte. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.